you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon, ang aking pinakamamahal na probinsya. And of course, magandang umaga Bicolandia. Napapanood tayo sa buong mundo. Sabi nga, saan man sa mundo, issue ora mismo. Yan, magandang umaga po. Ang inyong likod si Rosauro Amistoso. Wala pa po si Cap Arles Hanaban para sa programang Fight Sana. Siguro na traffic pa si Cap. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Sa araw na ito, mainit. Petsa 21, Ninoy Aquino Day. Ito ang araw ng pinaslang si dating Senador Benigno Aquino. Kaya lang, ang holiday minove sa Friday. Ito naman po ay hindi naman talagang kapritsyo ng Pangulo. Ito po ay minove para naman magkaroon ng medyo mahaba-habang bakasyon. Biruin mo, starting Friday, nataon pang yung 26, holiday. Ano nga okasyon yun, Clark, na 26? National Heroes Day. Kaya tuloy-tuloy ang pasok, 27 na, Tuesday. Ayan. Kaya enjoy tayo, Enjoy tayo sa mga uuwi. Ingat-ingat lang. Webes ng gabi, pwede na kayong bumiyahe kung pupunta kayo ng Sorsogon or Maynila. From Manila to Sorsogon, Webes ng gabi, dahan-dahan na kayo. Kinaumagahan, Friday, nandito na kayo sa Sorsogon. Yung gusto mag long weekend, papunta dyan sa Cebu, Davao, Baguio City hindi yung Baguio na typhoon. Okay? So, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Ang nangungunang dyaryo sa buong Pilipinas, Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Alice Go nasa Indonesia na. VP Sara Hontiveros nagkasagutan sa budget hearing. Garcia, 7 pa kinasuhan ng graft sa ombudsman. Pilipinas, ikinasa diplomatic protest versus China. At dengue, nasa outbreak level na ayon sa DOH. Narito na ang detalye natin mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Alice Go nasa Indonesia na.
Sa detalye, kinumpirma kahapon ng Bureau of Immigration or BI na nasa Indonesia na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, bumiyay si Go mula sa Pilipinas patungong Malaysia noong Hulyo 16 at dumating sa Indonesia mula sa Singapore noong Agosto 18. Ano to? Isang buwan o Hulyo 18 siguro ito, no? At tama, Indonesia, Singapore noong Agosto. Aniya, sa pagsasagawa ngayon ng backtracking ng BI sa mga galaw ni Go upang matukoy kung sino-sino ang mga taong tumulong sa kanya upang makalabas ng bansa. Hindi rin nila inaalis ang posibilidad na may ilang opisyal ng BI na nasa likod nito. Dagdag pa niya, maaaring maideport pabalik ng Pilipinas si Go kung kakansilahin ang kanyang mga dokumento. Sinabi naman ni BI Commissioner Norman Talsingo na base sa kanilang natanggap na impormasyon, hindi dumaan si Go sa immigration nang lumabas ng Pilipinas. Kasabay nito, inuutos ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong Martes, Agosto 20, ang kanselasyon ng Philippine passport ni Go. Ang memorandum ay nilabas ni Bersamin sa Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Justice. Ayon kay Bersamin, dapat magsagawa ng appropriate action para sa pagkansela ng mga pasaporte ni Go at ng kanyang mga kamag-anak na sina Wesley Go, Sheila Leal Go at Cassandra Leong, ang autorisadong kinatawa ng Philippine Offshore Gaming Offshore Operators or POGO na ni-raid sa Porac, Pampanga. Sinabi rin ni Bersamin na si Go ay may arrest order sa Senado dahil sa ilang beses na pag-isnab sa pagdinig tungkol sa Pogo. Matatandang sa privilege speech ni Senator Risa Hontiveros sa Senado nitong Lunes, ibinunyag niya na si Go ay umalis ng bansa patungong Kuala Lumpur, Malaysia noong Hulyo 18. Una nang nabunyag na si Go at ang Chinese citizen na si Go Huaping ay iisa dahil magkapareho ang kanilang mga fingerprints. Sa iba pa mga balita, BP Sara Hontiveros nagkasagutan sa budget hearing. Sa detalye, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng pinapanukalang pambansang budget ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 2.37 billion pesos para sa susunod na taon. Nagugat ang sagutan ng dalawa ng usisain ni Hontiveros kung ano ang paksa ng librong inakda mismo ni Duterte na pinondohan ng 10 milyong piso at ipamahagi ng OBP sa mga mag-aaral sa iba't ibang bahagi ng bansa. Huling tanong ko sa ngayon, for 2025, one of the OBP's programs, Pagbabago Campaign, 1 million learners entries involves provision of bags to 1 million learners in remote communities. While initiating tree planting activities, this gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children book authored by the BP. Pwede po bang sabihin more tungkol sa librong ito? Tanong ni Hontiveros. Hindi tahasang sinagot ni Duterte kung ano ang paksa ng librong pambata at sa halip ay inakusan si Hontiveros ng pamumulitika sa pondo ng gobyerno. Ipinaalala rin ni Duterte na ang ginawang paghingi ng tulong sa kanya ni Hontiveros noong tumakbo ito, pero noong manalo ay siya ang unang umatake sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa iba pa mga balita, Garcia, 7 pa kinasuhan ng graft sa ombudsman. Sa detalye, sinampahan ng Anti-Graft and Corruption Practice Campaign si dating Caloocan Congressman Edgar Eris. Sinampahan ng Anti-Graft and Corruption Practice complaint ni dating Caloocan Congressman Edgar Eris
si Commission on Election Chairman George Garcia at 7 pang miyembro ng Bids and Awards Committee sa Office of the Ombudsman hinggil sa 18 billion pesos kontrata sa Miro Systems kahapon ng umaga. Bukod kay Garcia, kasama rin sa kaso sina Atty. Allen Francis Abaya, Director 1B ng COMELEC Electoral Contest and Adjudication Department, Atty. John Rex Laudianco at Atty. Divina Blas Perez at Atty. Abigail Claire Lacuna, pawang mga Director 4 ng COMELEC Education and Information Department, Atty. Jovencio Balangkit, Assistant Regional Director NCR Director Cecilia Romero, Director 4 ng COMELEC Elections Records and Statistics Department at Atty. Efraim Bagid, Hepe ng COMELEC Political Affairs and Finance Department. Itinanggi ni Iris ang kanyang hakbang ay bahagi ng isang demolition job at aniya ay nais lamang niyang questionin ang legalidad ng 18 bilyong pesos kontrata sa Supreme Court. Abril nang hilingin ni Iris sa Supreme Court na ideklarang null and void ang kontrata sa pagitan ng COMELEC at Miro. Naghain din ang dating mambabatas noong Hulyo ng motion na humihiling sa Supreme Court na i-contempt si Garcia sa di umano'y paglabag sa sub-judice rule sa petisyon nang sabihin nitong ang COMELEC ay maaaring gumamit ng mano-manong halalan sa 2025 sakaling maglabas ang Supreme Court ng desisyon laban sa mga sistema ng Miro. Sa iba pang balitang nasyonal, Pilipinas ikinasa diplomatic protest versus China. At sa detalye, muling maghahain ng diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas matapos ang panibagong insidente ng banggaan ng barko ng China at Pilipinas sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa punong balitaan sa Malacanang, sinabi ni retired Vice Admiral Alexander Lopez, bagong tagapagsalita ng National Maritime Council, na bukod sa paghahain ng diplomatic protest, pinag-aaralan na rin ng Pilipinas na dalhin sa international body ang mga delikadong panghaharas ng China sa Pilipinas. Ayon pa kay Lopez, hindi maaring ikasa ang kinetic action dahil wala itong mabuting idudulot sa dalawang bansa. Sinabi naman ni Presidential Assistant on Maritime Concerns Secretary Andres Centino, isa sa mga international body na maaring idulog ang kaso ay sa United Nations bodies. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nasira ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay at BRP Cape Ingaño matapos banggain ang barko ng China habang naglalayag sa Patag at Lawak Islands malapit sa Escoda Shoal. At sa pinakahuling balitang nasyonal, balitang pambansa, dengue nasa outbreak level na ayon sa DOH. At sa detalye, malapit na umanong mag-anunsyo ng dengue outbreak si Department of Health Secretary Ted Herbosa dahil nasa outbreak levels na aniya ang dengue cases na itatala nila sa bansa. Sinabi ni Herbosa na nakausap niya ang direktor ng Epidemiology Bureau or EB ng DOH at sinabi nitong nasa outbreak levels na ang dengue. Dahil dito, asahan na aniyang magdedeklara siya ng dengue outbreak. Tumanggi muna si Herbosa na magbigay pa ng karagdagang impormasyon sa issue, ngunit base sa inilabas na datos ng DOH kamakailan hanggang noong Agosto 3, 2024, ang dengue cases na naitala sa buong bansa ay tumaas ng 33% o mula sa 102,374 lamang ay naging 136,161 na. Gayunman, nakapagtala rin naman ang DOH ng mass counting dengue deaths ngayong taon na nasa 364 lamang mula sa 401 noong nakaraang taon. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magandang umaga po. Magbabalik po tayo makalis ang ilang paalaala.
occasion as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864.
ibabalik kita sa programang Pahit Sana. Pahit Sana kita, maski day pa po si Kap Arles Hanaban. Asin Kap, kung nasan ka man, magparamdam ka. May mga post kita digdi mga tugang na sabi nga ni gusto tayo ning tawaan ning nagkapirang komento. Ayan. Saro digdi mga tugang sa itatao sa Indo sa programang ini sa Pahit Sana na hanggang ngunyan mga tugang hiyaan po ini na sitwasyon tadigdi sa probinsya kan Sorsogon kung ano po ini ka epektibo na 60-40 na programa kang probinsya asin lambang munisipyo. Ang bangaan daa ay 60-40. Sistemang 60-40 ka mga project ang gobyerno. Once na may project ang gobyerno is may project ngayang Kapitolyo sa Santa Magdalena. Ang 7K program, gabos na project na nakapalaman sa 7K program, 40% kay ni maghahali sa pondo man kang LGU. 'Di ba? Maghahali sa pondo kang LGU ang anuman na project na ibababa diyan sa anuman na munisipyo. Let's say sabi ko ni Magdalena, igwa diyan ning project na para sa pagsasabitan ng Kalinigan. So parte kang project na yan is 40% kang project is hali sa munisipyo. Pero nga ni garo ang dailang kaini nag kumbaga dailang ako kang project na yan is ang pagkakaaramta ang munisipyo kang Matnog. Dahilan sa bago pa man daw mag-implementar ang magbaba ng programa ang Kapitolyo Provincial under the leadership of Governor Boboy Amor, kaya na 7K dito na nga niyan toom basta Kalinigan, Kadunungan, ano pa ito, Kalusugan, basta 7K. Kung ano man dyan, ang alam ko lang KKK. Yan. Kung ano man dyan ang mga project, sabi kang munisipyo kang Matnog, dahil naman kami kaan matungo, haloy naman naman ang digdi pigigibo. Iyan nga na feeding program. Kaya magyan namin pighali. Ang manungod nga sa health, kompletado man nga kami na nagtatao ng tabang sa mga nangaipo sa lado kang salud or health. Inibaga na pag tao ng mga assistance sa mga indigent. Igibo man nga namon yan. Kaya no need na ngaya na kumbaga madudubli lamang. Samantalang pagsasagibo na ninda ito, madudoble kung matao pa sinda. Kaya ang siste, dahil na nagtao ang o dahil na 40% dahil na yata nagtao duman ang Matnog, siring man ang probinsya kang Sorsogon, ang provincial capital, dahil na binabaan ning project.
o ketong programang 7K dahil nga ni sa padagos naman ninda itong pig implement duman sa LGU Matnog sigun sa Mayor Kang Matnog si Mayor Catleyaso. So nunid na ngayon na i-implement pa namin yan digdi because dati na kami nag-implement kayan. So nakuanin do ang ang punto kay ni. Dati na kaming nag-implement dadarahon yan digdi nganing implement pa idorobli na. Kaya nunid na daw ko no. Ayan ha. Happy watching pala kay Mr. Aris Ordonez, ang IT head kan BU Legazpi, kan Bicol University. Happy watching. Happy watching man po kay Ma'am Bebot Hile Hanoras dyan sa Basud, Sorsogon. Uy, si Asik Rooney Escudero III. Asik Rooney kang DSWD. Good morning. And nahiling na sa mga tarpaulin, sa mga Draculao na tarpaulin. Di ba? Nahiling ta. Nagkalat na dyan sa 2nd District ang mga tarpaulin ni Asik Rooney. Lingon ta daw yan. Nakabot ang baga. Tawo, diri, pudir. Nahiling ta naman sa mga Draculao na tarpaulin ni ini mga tugang saro na ang katuyuhan kay ni is pagpagiromdom duman sa mga politiko na pig-iinot ang poder na supposed to be inoton mo ang tao dahil ang tao ang nag-ilihir sa imo para maging ka pa man na pwesto dyan na pigdalaganan mo, tao ang nag-ilihir sa imo. Kaya kung nailihir ka, manirbihan ka sa tao. Bakong gamiton mo ang poder mo. Yan po, yan. Lingan Draculao tao, diri, poder. Yan. Gusto sabihin, kumbaga, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, kung matinik ay malalim. Di ba? At ang lumakad ng matulin ay hindi makakarating sa paruroonan. Yan, nahiling tabag itong mga tarpaulin ni Asik Rooney Escudero III na talagang pagpapagirumdum ini. Sa pagpapagirumdum ini sa mga politiko na kung kamo na ilihir, balikan nindo ang tao na nag-ilihir sa indo. Bako ta nailihir na kamo, naging poderoso na kamo. Saro iyan na magayon na pagirumdum ni Asik Rooney na tao, diri, poder. Sa sitwasyon na sinasabi niya na tao, diri, poder, sigurado dakol kay niya ang makirad. Dakol kay niya ang makirad sa mga tarpaulin na pag nahiling mo yan, tao, diri, poder. Pera de los Obos, ang nangyayari kaya sa tuya sa ngunyan, garo pag may pag nakapuder ka na, wala ka ng labot, poderoso na eh. Kaya ini po na nahiling ta na maski magayon ng pati na pigkaag, dahil lang sa ang pig-ag yan ni going to Visayas and Mindanao. Going to Visayas and Mindanao. Ang pig-aagihan kay ni, ang pigkagan kay ni. Maski mga taga-ibang lugar, mababasa ini, saro ini na pagirumdum sa inda na unahon mo ang tao, diri kay ang poder mo. Ang poder mo, panduan na lang yan dahil ang number 1, ang tao na naglukluk sa poder mo. Kung ano man ang poder mo sa kunyan, because dahil yan sa constituentes mo, dahil yan sa mga tao. Na tinawaan ka ning tiwala. Tinawaan ka ning tsansa na makapag-service sa inda. Pero kung gibon mo, inuna mo ang poder, gusto sabihin, may paglalagyan ka.
Okay? Happy watching man po sa Sakuyang Tugang dyan sa Angono Medic, si Renario Amistoso. Si Ma'am Gloriosa Lolo, happy watching man din po. Halip pa dyan sa Hong Kong. Sabi ni Ma'am Bebot Hilihanors, good morning Sorsoganon, more power and God bless Sao. Salamat nun po, ma'am. Ingat-ingat lang po, ma'am. Lalo na po mainiton pero ang panahon. So yan po mga tugang uulit-ulit ko nga na ini napagirumdom ni Asik Rooney. Talagang dakol kayo niya makirad. Lalo na po pag-abot sa mga politiko na mas inuuna ang poder kaysa sa tao. Mapagalon po na isipon ta kung dai ang tao, dai man kita ning poder. Kaya iyon ni ang pagirumdom na magayonon. Tao, dire, poder. Bagan ano ini? Garo ka kain tinusok ang karayom sa araw kayo na pagirumdom. And syempre mga tugang, pag araw kayan ang pagirumdom, please lang sa mga politiko, wag kayong mapipikon. Maray nga na iyan, tamay sa Asik Rooney na nagpagirumdom sa Indo. Tabaad medyo naliligaw kayo ng landas. Magbalik loob. Lalo na, filing na naman, ha? Magbalik loob na kayo. Hindi pa huli ang lahat, ha? Magbalik loob na kayo. Diba? Mapagalon mga tugang. Pag-araw ka na ang poder ta, gagamiton ta sa politika. Permingani, buga kita ning permingani kita ning nagsasabi ning iboto nyo ako at paglilingkuran ko kayo. Oh my God! Sa abot ng aking makakaya, kayo ay pagsisilbihan ko. Kaya, sa darating na eleksyon, piliin ninyo ako. Sabi naman nung isa, kung ako ang iboboto ninyo, lahat ng kalsada ipapasimento ko. Ginagawa mo. Ganyan ang ating mga trapo na politiko. Parang punong-puno sila ng pangako. Pangako sa'yo. Kaya marami ang nawawalan ng pag-asa dahil sa mga pangako na kung saan pinangakuan na kayo. Kailangan pa bang tuparin? Hindi na. Sabi ni Papa Mandi, pinangakuan na kamo. Gusto nindo, utubon pa. Sobrahon na kamo. Okay, pa-shout out yung intern namin ng Con Soriano at happy birthday kay Lea Capistrano ng X-ray Department dyan sa Angono Medics. From Brother Tax. Yan. Dyan sa Angono Medics, happy watching sa inyong lahat. Siyempre, ingat-ingat din kayo. Yan, advance happy birthday sa aming moderate sa darating na Martes. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. At ang paalala ni Asik Rooney, huwag nating kalilimutan, tao, diri, poder. Ang poderoso walang puwang sa mundo. Pero ang magserbi sa tao, number 1 ka sa puso
sa lambang constituentes mo. Kaya unahin ang tao bago ang puder. Si Crony, mabuhay ka! Sana dumami pang lahi mo. Mga tugang, ngunya na maabot na Sabado para sa satuyang tagumpay sa buhay episode. Abangan nito ang kapanapanabik na panayam ta kay Vice Mayor Ramon Espela o mas kilala sa Vice Mayor RR. Kung ano man po ang sa iyang mapinagdaanan sa buhay na kung sain ano pa ang mga magiging plano niya. Dakol hindi plano at asin nagdeklara na ini na ma-mayor sa Santa Magdalena. Habingan dabaga for a change daw. Once again, pa-shoutout sa intern namin, Dang Consoriano, at happy birthday kay Lea Capistrano ng X-Ray Department. And good morning one po kay Sir Ian Renovalles sa pagtulong mabilis. Yan si Sir Ian Renovalles. Asin ang buong staff kan Sordok dyan sa Parang Pangpang. Sabi kan sa tuyang amigo, marhay na aga tabi, Sir Sao, na mata palang tabi ako. Pasensya na kay medyo malainon pamati ko. I thought kaya pasan powers ko. Tawo lang palang tabi. Again, pasensya na tabi. Yan. Dapat kaya sa imo, Kap, mag-inom ka, magtumar ka ning Dacolgin. Magtumar ka ng Dacolgin. Bakong Decolgin. Happy watching man po kay Mr. Aris Ordonez kan Bicol University. IT Head. Bako ang IT Information Technology. Aram ko naman nasa isip nindo dahil ka mag-aro kang nasa isip ko. Iba ang IT Head na nasa isip nindo. Okay? So, yan mga tugang. Mga tugang, inipapahiling ko sa indo hali kita dyan, uro adlaw, nagpapasiring kita dyan sa public market. And ipahiling ko sa indo mga tugang imahingon yan kang public market. Ayan, hilinga daw nindo. Wara ka na po dyan, dati puno yan ng mga vendors. Ayan na, ayan na kanto. Pag naglaog ka dyan sa public market, yan na kanto na yan. Yan ang ang pigtindan ba kang Taiwanese? Yan. Sa ngunya nahiling nindo malinigo na dahil na dyan ng mga sidewalk vendors. Kumbaga, dahil tapo ini ikaurit sa administrador dyan sa public market. Dahil lang sa ang araw kay ini po, iyo ini ang ladawan na nagpapahiling na disiplinado kita. Disiplinado kita sa pagmanihar kan sa tuyang public market. Ayan naman nagkaralat dyan, mahahali man dyan kasi atabonon pa kita nagpasiring dyan. Pero at this point in time, magpasiring ka, wala na yan na mga nakalat dyan. Ayan na sidewalk na yan, talagang pwede ka na maglakaw dyan. Pwede ka na maglakaw na dahil na po ning abala. Dahil ka na mauuranan, tama kasirong ka na dyan. Ini po sa parting siraan ini, dati puno yan ng mga sidewalk vendor. Ngunyan, mahiwas na. Dahil na po dyan kisagabal. Siyempre, may mga nagkiraad. Pero, arin daw ang magayon? An araw kaya na mahiwas na agihan? Or itong nagbuburungguan na kamo? Dahil sa wara ka ng maagihan. Kaya, dahil po mapiplis ang mga tao. May mga nagkokontra, may mga naruruyag, may mga nauuyam. Pero ang bottom line kay ni, kaya tamang palang disiplinahon ang sadiri ta. Hilinga, ngunyan talang iyan na hiling ang plaza na mahiwason mampalan. Pwede mampalan, pahiwason, pwede mampalan halion ang mga sidewalk vendor. Hilinga, o biluhonon ang motor.
Ayan. Biluhonon an paglakaw-lakaw. Wala na po dyan yung mga mga sagabal na pagsasabi ninda. Yan na parte na yan. Berang aldaw, mahalin na yan, tatab-tabo na yan ng mga yan ng mga trapal-trapal. Para mahiling ta ang public market building talaga na talagang pwede man gibuhon nyato ang pagdisiplina sa sadiri. Kaya sa administrador si Kap Hanyolan, ang nahiling ta dyan na nagmamanihar, maski nga ni double time na ini, Kapitan Kanroro, at the same time, yaon pa nagpapagal-pagal sa plaza sa pagmanihar. That's good. Dahil po pag-isipo na double compensation ini si Kap. It doesn't mean na yaon siya dyan. Kumbaga, may sweldo man ini uday. Pasalamat kita at siya ang pinagkatiwalaan kan sa tuyang alkalde, si Mayor Esther Amor, sa pagmanihar dyan. As soon as nanday mo napapabayaan ang trabaho mo sa imong barangay, wala po ning hadlang na yaon ka man dyan. So, Kap Hanyolan, saludo kami sa imo. Maski nga ni ang iba, gigitian sa imo, pero for sure, magayon po ang ginibo mo sa public market. Okay? Mabuhay ka po, Kap Hanyolan. Kan Barangay St. John Rorian. St. John Rorian, San Juan Roro. Siyempre, dagos-dagos kita sa lamatunon man po, Giraray. Isang masigabong palakpakan. Isang masigabong palakpakan kay Ma'am Gloriosa Lolo na nagsend na naman po sa tuya ng 10 stars para sa satuyang operasyon kan Bicol TV Sorsogon. Once again, salamatunon po Ma'am Gloriosa Lolo. Siring man po, salamat man po kay Ma'am Carmen De Llosa na bako lang nagtatabang digdi sa Bicol TV sa paagikan pag-sponsor niya kan Angel Resort dyan sa Benavista, Gubat, Sorsogon. Alagad, saro pa po ini sa nagkakalap nin tabang para sa operasyon man ni Joel Castro. Ang satuyang tugang na tagabulan na kunsain hasta sa ngunyan da ipa po na operahan. Sa mga gusto po magdanon or magtabang, please lang, tabangan ta na po si Joel. 10,000 na lang po ang kinakaipuhan na amount para po sa iyang operasyon nganing madagos na ini. Tabi man po, ako na po ansaro sa naki maluoy, pakimaluoy na po ini. Tabangan ta na po si Joel Castro na madagos na ang sa iyang operasyon. Para naman makapamuhay naman siya, makapuuna siya kan pamumuhay na normal. Saradit pa po ang aki kay ni Joel Castro. Nasa elementarya pa lang. Operasyon lang po ang kaipuan niya na madagos. Nganing makapuuna siya kan sa iyang buhay. Kan sa iyang pagbuhay. Yan. So, sa gabos po na gusto magtabang, ipaabot lang po rin sa Bicol TV Sorsogon. Nganing madagos na po ang operasyon ni Mr. Joel Castro. 10,000 na lang po ang kaipuhan, duman sa 160,000 na amount na gagastason sa operasyon niya. Pag naoperahan, si bahala na po. Pag abot naman sa therapy, na mangalap naman kita na panggastos duman sa pang-therapy niya. Basta importante po, maoperahan na siya. So sa Giraray po, naghahagad kami ng tabang sa Indo sa mga tagahinan yung sa tuya, taga-antabay, para madagos na po ang operasyon ni Joel Castro. So mga tugang, dagos-dagos po kita para sa tuyong programang Fight Sana. Si Kap Arles Sanaban, malain daw ang sa iyang
pamati. Good morning kay Vice Mayor Ramon Espela kan Santa Magdalena. Sabi nga ni the next mayor of Santa Magdalena. Vice, an sa tuyang tagumpay sa buhay, abangan mo po sa Sabado, 9 to 10. Magayon ang balitaktakan naman kay ni Vice Mayor Ramon Espela kan nagpasirin kita dyan sa Santa Magdalena. Iyon na yung sarot na nahiling na ladawan man ini kang pangapudan ni Asik Attorney Coronimar Escudero III. Ang pangapudan niya na tawo diri poder. Iyo po ini si Vice Mayor Ramon Espela. Number 1 sa iyang tawo. Ang poder, pigsiset aside niya ini. Maski nga ni, nag-mayor na ini, twice ini, nag-OIC mayor dyan sa Santa Magdalena. Not, ang pagka-suspend, kang nasuspender si dating Mayor Andoy Gamos. Siya ang nagsalita una. Kan nagadan man si Mayor Lozano, ang ama kay ni incumbent Mayor Mark Jewelry Lozano, siya man ang nagsalida. Bilang Vice Mayor, siya ang nagsalida for 11 months bago pa nag-asumir ang bago na mayor. Siya po ang nagkapot na mayor, ang naging OIC mayor sa Santa Magdalena. Asin pinahiling niya an sa iyang dedikasyon sa tao bako sa poder niya. Kung isipon mga tugang once na naging mayor ka, na ang dating mo habo mo na magbaba sa posisyon, habo mo na magbaba. Nakatana ka na ng mayor. Pero this guy, Vice Mayor Ramon Espela, pinahiling niya na bako akong poderoso na tao. Nag-Vice Mayor ako, nag-OIC Mayor ako. After that, balik akong Vice Mayor. Pero this time, may mga rason si Vice Mayor kung malaban siya bilang mayor. Sarap man po ini sa nahiling na ladawan na makabag-o kang sistema sa pamumulitika tangunyan. 3 term na po ini. Pero we cannot consider this as 3 term. Tulong beses siyang nanggana bilang Vice Mayor. Pero maski po next election, pwede man giraray siya mag-Vice Mayor. Why? Because of that lapses ang mga ang twice siya tuminukaw bilang mayor. Iyo po ito ang pagsasabi niya to na naging gap para dahil po makonsidera na 3-term mayor na. 3 times elected as Vice Mayor but not 3-termer na Vice Mayor. Correct me if I'm wrong, ang pagkakasabot na po kaya ang sarong term considered na wara ka po ning paltos. Dahil ka po nagkaigwa ning ibang posisyon, kaputan na posisyon, ang 3-term na pigsasabi, continuous ang 9 years mo na dahil ka ning anuman na posisyon na pigkaputan. Alagad, si Vice Mayor Ramon Espela, twice po ini naging OIC Mayor sa 2 na mayor. Si former Mayor Andoy Gamos, asin si former the late Mayor Ed Lozano, na iyo ang ama ni incumbent Mayor Mark Jewelry Lozano. Kaya kung susumahon, pwede pa po ini magdalagan ning twice, twice pa na Vice Mayor. Dahil sa nagkaigwa siya ng patlang. Nagirumduman ko po. Arog ba kayo ni ang naging kaso ni or bako man kaso garo naging sitwasyon ni Kagawad Roland Ariola dyan sa Pangpang. Pang-apat na niya iningon yan na pagka-elect bilang barangay kagawad sa Pangpang. Pang-apat. Why? Mayroon, igo pa lang siya ng sarong term na dahil niya natapos dahil lang sa bago pa maka-encode
ang si the late former barangay captain Peter Holyoso nagadan ini kaya sa rule of succession si Kagawad Roland Ariola ang next in rank, kaya siya po ang tukaw bilang kapitan OIC barangay captain that time. So ang nangyari, dahil niya na tapos itong pangduwang term niya. Also pang last term niya ngani. Dahil niya ito natapos, kaya consider mangyapo na mag-run siya na kagawad. Kaya pang-upat ining bagong pang-upat na term, pang-upat ini na na-elect siya. 4 times elected as barangay kagawad. So iyo man po ini ang sitwasyon ngunyan ni Vice Mayor Ramon Espela. Kung isipon, pwede pa siya mag-run as Vice Mayor next election and another election as Vice Mayor again. Pero sa sitwasyon sa ngunyan dyan sa Magdalena, dakol po ning nilatag si Vice Mayor Satuya na kung gusto niya mag-mayor. Siyempre, yaong pirmihan kahaputan niya to. Enot sa gabos, sabi ko, Vice, sabi baga, kung wala ka man sa alyansa, wala ka sa Team Erhap, masayang ka lang. Wala kan kwarta, ha? Wala sa alyansa, wala sa Erhap, wala kwarta. Saan ka pupunta? Pero, ang kagayunan kayo ni mga tugang, igwa papalan, ning lugar na araw kayo ni dyan sa Santa Magdalena, pwede kang manggana, maski wala kang kwarta. Hali yan mismo sa panaramo ni Vice Mayor Ramon Espela, nanggana ako. Maghapot ka mo dyan sa tawo, wala man akong hinatag sa inda. Ang hinatag ko, serbisyo, pag nakatukaw na ako. For 3 term ko ngayon na Vice Mayor, 3 times akong na-elect na Vice Mayor, kada eleksyon, wala man po ako paghatag ng kwarta. Why? Wala man nga akong iharatag. Kung maiharatag nga ako, mahatag nga ako. Wala man nga ako iharatag. Nandi ko nga naging ugali na pag-eleksyon. Garo ko man nga imbakal ang tao. Kaya nga kita ang sitwasyon sa mga elected official niya to na nagbabakal nin boto. After bagada, di mo maranihan. Why? Pinakal ko ang boto ko sa imo. Niyan, marani ka pa. Next election naman, maghirilingan kita. Para amo naman ako mambakal nin boto. Makulog sa sa pamati. Pero, iyoan ang realidad. Sabi nga ni, katumbas ning 300, katumbas ning 500, katumbas ning 1,000, 1,500, hanggang 3,000. Babakalon ko ang boto mo. Pero after that, don't expect na matabang pa ako sa imo, marani ka sa akon, maayo ka ng tabang, binakal ko ng boto mo. Yan po ang makulugon na realidad sa pag-abot kang eleksyon. Sabi ni Ma'am Bebot Hileanoras, pwede manggana maski wala kwarta basta may nahimuan ka. That's correct. Iyan ang sinasabi po ni Vice Mayor Ramon Espela. Aram kang tao kung ano ang nagibo ko sa inda. Aram kang tao kung ano ang pagkatawo ko. Halimbawa man nga, sabi pati ni Vice, halimbawa man nga, ayan nga nagbabarakal ng boto kada eleksyon. Hindi man nga ikukuhaon, paano niyang bawayion? Di siyempre ba, kurap? Magastos ka man to, pero ang milyon ang gastos mo mabakal ng boto, tapos ang sweldo mo, arog lang kayo ni. Paano mo yung bawion? Kaya digdi nagrainar ang korupsyon. Kaya tabi man, na please, bag-ohon ta po, kitaan makabag-o kan realidad sa eleksyon. Sabi ni Ronaldo Puntaniel, amo ina ang tama na politiko. Si Saitabi, Sir Ronald ang pigme-mention mo na tama na politiko.
si Vice Mayor Ramon Espela, si Say na habo ko po magaran, pero ang piktatapik tapo digdi ang mga tarpulin ni Asek Ronimar Escudero III na tawo diri poder. As in, panayam ta kay Vice Mayor Ramon Espela kan Santa Magdalena. Na iyon ang sinabi niya. Ang pagbakal nin boto, may kaakibat yan na pagkurap sa pwesto. Kay paano ka man nga ni makabawi? Paano mo yung babawiun? Kundi ka makurap. Kundi ka magimo ning anomalya. Mga tugang milyon ang pigagastos. Mas nga dito sa tuya sa city government. Sa Sorsogon City. Kagawad pa lang. Lintias kung nabuhi ng kwarta. City councilor yan. Pero pag abot sa barakalan ng boto, milyon ang restoryahan kang gastos. Ngunyan, saan mo yung babawiyon? Let's say magsweldo ka ng 100,000 per month as city councilor. Sa tulong taon mo, 3.6 million lang yan. Tapos, magastos ka. 5 million pataas. Paano mo yung puruton? Paano mo yan bawion? Naginastos mo, let's say 5 million. Sa sweldo mo na 3.6 sa tulong taon, abonado ka pa ng 1.4. Din mo yung puruton. Kung dahil ka mangurap. Sabi ni Ronaldo Fontaniel, yan si Vice Mayor Ramon Espela. Yun. Ang pag-mention ni Sir, si Vice Mayor Espela, na maray na politiko or tama na politiko. Di ba? Isipon ta. Yan po ang panorama ni Vice Mayor. 3 term niya ako, Sir Sao, naging na-elect bilang Vice Mayor. Wala akong binuhian ng kwarta. Kasi wala man talaga ako kwarta. Sa naging mayor ako, time ko ta ito, for 11 months, time ko ta na magkurap ako kay nasa pwesto ako eh. Kumbaga, ako ang hadi dili sa lugar ko. Pero, puro yun pagdanon sa tao. Hanggang sa makaingkod, ang bago na mayor, may pondo pa siya na winalat. Winalatan ko pa siya ng pondo. Kasi kadakulan baga lalo na pagkalaban mo ang mayor, tapos na pierde, ikaw ang matukaw, bagong mayor, ina niyang maski pisong duling, da ikaw mahiling na tada na pondo. Ubos talaga. Pero ang ginibo kay ni Vice Mayor, kang nakatukaw na ang bagong mayor, yaon. In the name of transparency, tinurn over niya ang tada na kwarta. Nakulaon pa ang tada na kwarta na tinurn over niya sa bagong mayor. Kaya ngunyan, may mga rason na maaaraman kita kay Vice Mayor nata tama dalagan siya bilang mayor kang Santa Magdalena. Vice Mayor, ini lang po ang maitatao ko sa indo na sa imong ngunyam pa lang madagusman ang sa imong lutsada bilang kandidato sa pagka-mayor kang Santa Magdalena. Ngayon pa lang po. Congratulations po sa imo, Vice Mayor Ramon Espela, sa panindugan mo para sa imong mga constituentes dyan sa Santa Magdalena. Benoy, napunta kita kan oras kan pamaarap kan sa tuyang programang Fight Sana. Maski day po si Kap Arlis Sanaban, Fight Sana kita. Ta medyo malain daw po ang pamati niya. Sabi ko nga ni, uy Kap, pasalamat ka. At least nakamati ka pa.
Kasi namatian mo na malayo ng pamati mo. Marauton kung di ka na nakamati. Kaya, yan ang problema. At least, naaraman mo niya na malayo ng pamati mo, it means nakamati ka pa. Salamat po sa mga nakaantabay sa tuya, si Ma'am Bebot Hile Hanoras, si Vice Mayor Ramon Espela. Sabi ni Vice Mayor, maraming salamat po. Vice, baka kaisipin nila ako po kung ano ang napagkwentuhan natin, ibinabahagi ko ito sa tao. Walang labis, walang kulang. At para sa mas maniwala sila, mag-abang sila ngayong Sabado sa ating programang Tagumpay sa Buhay with Vice Mayor Ramon Espela. Okay? Happy watching man po kay Ronaldo Fontaniel, kay Joel Castro. Salamat po sa inyo lahat dyan. Si Sir Ian Rinovalles, si Ma'am Gloriosa Lolo. Salamat po sa stars na pinadala nyo na naman sa amin. Okay? Once again, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa ating kakayahan dito po sa Bicol TV Sorsogon. Sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, sa technical side, si Papa Harold, si Papa Joey at si Papa Clark, magandang umaga po buong mundo. Saan man kayo, mararating ko kayo. Salamat po.